Alright, let's break this down in plain talk, because this is deep but so good. Jacob in Genesis 29 is a picture of Jesus. Jacob goes on a journey to a far land, just like Jesus left heaven and came to earth. Jacob comes to a well with a stone covering it, and there are 3 flocks waiting. That number 3? It's not random. It points to the 3 days Jesus was in the grave before he rose again. The well, that's living water, eternal life, just like Jesus offers us. Remember when Jesus told the woman at the well, "Whosoever drinks of the water I give him shall never thirst." John 4 verse 14. Now, the stone, it's not just any rock, it's the stone that covers the well, blocking the water. In the New Testament, Jesus is called the cornerstone, the foundation of our faith. But also, think about the tomb where Jesus was buried. There was a stone rolled in front of it. When Jesus rose from the dead, the stone was rolled away. Same thing happened with Lazarus. Mary and Martha had to roll away the stone to see the miracle. That stone being rolled away means the work is finished, the way is open, and life flows out. Laban's name means white or pure. That's a symbol of God's purity and holiness. In the story, Laban owns the land and the well, just like God owns everything and is the source of life. Haran, the place they're at, literally means mountain. Where do people meet God in the Bible? On the mountain. So Laban represents God's presence and his authority. So in this whole scene, you've got Jacob, a picture of Jesus, coming to the well, living water, the stone, death and resurrection, and Laban, God's holiness and authority. It's all a shadow of what Jesus would do. He'd come, roll away the stone, and give us living water. Jesus is all over the Old Testament, working and showing us what's coming. Ngunit sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na kailanman mauuhaw, kundi ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na umaagos tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 4, versikulo 14 kay JV. Malalim ito, pero sobrang ganda. Si Jacob sa Genesis 29 ay isang larawan ni Jesus. Si Jacob ay naglakbay patungo sa isang malalayong lupain katulad ni Jesus, na umalis sa langit at pumunta sa lupa. Si Jacob ay dumating sa isang balon na may takip na bato at may 3 kawan na naghihintay. Yung bilang na 3, hindi iyon random, ito ay tumutukoy sa 3 araw na si Jesus ay nasa libingan bago siya muling nabuhay. Ang balon, iyan ang tubig na nagbibigay buhay, buhay na walang hanggan, tulad ng inaalok sa atin ni Jesus. Tandaan mo nang sinabi ni Jesus sa babae sa balon, sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na kailanman mauuhaw. Juan 4 versikulo 14 na yun ng bato. Hindi ito basta-basta bato, ito ang batong tumatakip sa balon. Humaharang sa tubig sa bagong tipan, si Jesus ay tinatawag na batong panulukan, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pero isipin mo rin ang libingan kung saan inilibing si Jesus. May isang bato na inilaglag sa harapan ito, nang muling mabuhay si Jesus mula sa mga patay. Ang bato ay inalis, ganun din ang nangyari kay Lazaro. Kinailangan pang ikulong ni na Maria at Marta ang bato para makita ang himala. Ang pag-alis ng batong iyon ay nangangahulugang tapos na ang trabaho, bukas ang daan at tumaagos ang buhay. Ang pangalan ni Laban ay nangangahulugang puti o dalisay. Yan ay simbolo ng kadalisayan at kabanalan ng Diyos. Sa kwento, si Laban ang nagmamayari ng lupa at ng balon, katulad ng Diyos na nagmamayari ng lahat at siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Haran ang lugar kung nasaan sila ay literal na nangangahulugang bundok.
bato at bibigyan tayo ng tubig ng buhay. Si Jesus ay nasa buong lumang tipan, nagtatrabaho at ipinapakita sa atin kung ano ang darating. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.